Yo, what's up guys, BBLMD here, and you guys still watching Respeto Agulong. And what we have in front of us is the Suzuki Bergman 400. So if you're looking for a highway legal na maxi scooter, this is one of the best options sa totoo lang. Madalas ko siya nakikita sa mga posting sa ibang bansa. I'm not quite sure if this is already available in the market dito sa bansa natin, but since we have an opportunity to road test, let's check it out. Let's open the seat first. Okay, so meron siya ditong kalimutan ko yung tawag dito. Basta meron siya dyan. And ito yung kanyang compartment na napakalawak. Guys, kaya dito yung full face helmet kasi may uwang pa dito, di ba? Grabe, okay to. And ang ganda din ng kanyang seat. O, di ba? Stock seat pa lang. Palaban na. And sakay naman natin siya. Actually, this is my first time na makasakay ng 400cc na maxi scooter. Very manageable naman pala siya. Hindi siya yung tipo na isipin natin na baka hindi na natin masakyan kasi sobrang lapad ng upuan. Pero dito, as a 5'4", halos nakalapat na din yung paa natin. Medyo nakaangat na lang konti, and very manageable. I'm not quite sure kung ano yung weight niya, but since nailalapat natin na mabuti yung dalawang paa natin, no problem. And this is our gauge. Ang combination ng analog style na speedometer. These are tachometer, analog and digital for our odometer, trip meter, clock, and fuel gauge. Sabi nila ito daw yung handbrake niya. Brake lock, tama. Pag ginanon mo siya, naka-handbrake, so hindi ka andar. So yan, hindi pa siya keyless. Ito yung susi niya. And naka-hazard tayo. How to turn off the hazard. There you go. We have ABS sabi dito. And traction control. Okay, nice. And wow, very responsive ang kanyang throttle. Ayos grabe. Ang sarap ng upuan niya. Ang tendency ko pa naman pag nakakasakay ako sa isang motor na sobrang komportable ng upuan, ang tendency is magmaneho ako ng mabagal. Kasi ang gusto ko lang enjoyin yung para ka na lang papahinga habang umaandar ka. Grabe, para ka lang nasa kotse. Yan, sobrang lawak ng room ng kanyang food peg, diba? Pwede mo pang extend dito. And actually sa size ko na 5'4", parang hindi siya yung tipong sobrang laki na parang hindi na bagay sa akin. Parang fit na fit lang siya sa akin sa totoo lang. And yan, sa mga switches naman niya, very self-explanatory naman. Kumbaga, nothing fancy. Sa riding position natin, syempre, upright riding position. And medyo mataas yung handlebar. So kung nakatry na kayo ng mga 150cc or 160cc ng mga maxi scooter, parang ganun lang din yung feeling niya. Hindi mo rin naisipin na mukha siyang mabigat. Kasi very smooth yung takbo niya. Alam mo yung ramdam mo, hindi hirap yung makina. Effortless. Yan. This is very advisable pang long ride talaga, or pag mag-endurance ka or mag-loop, may OBR ka man o wala. Grabe, wala akong masabi. Kanina nag-road test tayo ng SV650 and GSX S1000. Pagdating natin dito, halos wala na akong masabi sa totoo lang dahil sobrang sarap niyang gamitin. Yun. And what else? Sa mga shorter rider, syempre, pwede to dahil nakita nyo kanina halos naka flat footed na tayo dito. Because even 5'3 or 5'2 kayang-kaya to. And sa cornering, makakapag-cornering ka talaga dito ng maayos with confidence. Maganda rin yung grip ng gulong niya. I'm not quite sure what the brand is, but the stability of the scooter itself, it's actually more than enough to give you the confidence that you need towards your ride. Confidence with the touch of optimum comfortability. Yan. Yan. As a commuter bike, pwede rin to. Kasi halos pagdating sa handlebar, sa lapad na halos hindi naman masyadong nalalayo sa mga typical na 160cc or 150cc na maxi scooter na nasa kalsada. Yan. This is very manageable kahit siguro sa traffic. And then na-appreciate ko din yung kanyang windscreen visor dito. Yan.
So I guess kahit hindi ka na magpalit, okay na to eh. And this is very effective to lessen the wind drag, especially kapag nasa highway ka. Isa yun sa mga bagay na kinakaharap din natin kapag nasa long ride tayo. Pag andun tayo sa isang long stretch na walang masyado mga building o puno-puno, talagang sasaluhin talaga natin yung hangin. And good thing, mataas na yung windscreen visor niya. Napaka-importante nun. And we also have some two side pockets right here. I'm not quite sure kung ano nasa loob. Binuksan talaga habang nagdadrive eh, ano? Okay, madali lang siyang buksan. And power wise, yan, napaka-smooth lang ng power delivery niya. Hindi siya overwhelming. Kaya sa mga kagulong natin na mag-aaral pala magmotor, this is something na you should consider. Although, tulad na sinabi ko kanina, is very responsive yung kanyang throttle. But alam mo yun, responsive na hindi overwhelming. Yan, so ganun siya ka-smooth gamitin. And syempre sa mga stop and go situation tulad nito, like kung nasa traffic situation ka, no problem, hindi ka ma-off balance kapag bigla kang tumukod sa kanan or sa kaliwa. Sobrang komportable. Yan, so palag-palag talaga to sa mga other 400cc na mga maxi scooter na nagkalat ngayon. And kung kayo yung tipo ng rider na gusto nyo lang enjoy yung ride, na hindi naman kayo nagmamadali, wala kayong inahabol na oras, gusto nyo lang maging komportable habang nagbumotor, at gusto nyo magpakalayo-layo, isa to sa mga best option nyo, Bergman 400. Siguro one thing lang na magiging feedback ko dito is opportunity niya sa rear suspension niya. Yan, medyo may pagka-stiff pa ng konti, or maybe I'm just too light for this bike. Too lightweight for this bike. So I guess kung meron naman kayo OBR palagi or kargang mabigat, dun nyo siguro mas maximize yung suspension ni Bergman 400. And masasabi ko dito, this highly recommendable, very satisfying, very comfortable. Grabe, sobrang natuwa talaga ako dito sa motor na to, to the fact na ayoko siyang ibirit ng ibirit or pigain ng pigain, ay mas ibomba na ibomba. Gusto mo lang siyang sakyan. Tapos yun lang, naka-autopilot ka na. Tignan natin kung meron siyang side stand safety switch. Meron, job. And eto siya, naka-shutter key system. Parang very basic lang naman yung sa mga switches na dito. And ito nga pala yung, ito pala siya, may pindutan siyang ganun. Pipindutin mo lang ganun, bukas na yung side pocket niya. And we have a cigarette lighter socket right here. And then sa kabila, ito yung battery ng motor natin. So no problem tayo dito kahit bahain. And this is what they call the handbrake. Ayan, naka-handbrake na siya. And what else? Grabe, napakalapat ng upuan. Sobrang solid. This is a grab bar. I appreciate yung paint job nila dito na tiner na lang dinala dun sa fairings ni Bergman 400. Wala masyadong color scheme, but it's on the elegant side din kasi. Kaya ganun siguro yung ginawa ni Suzuki. And integrated na yung ating tail light. Dahil nasa isang ilaw na lang talaga siya. And I believe bulb type pa yung ating turn signal dito. And when it comes to our headlight, there you go. Grabe, ang ganda niyang tingnan dito. Yan, sa internet ko lang siya madalas nakikita dahil nga alam ko sa ibang bansa siya talaga sumikat. And good thing, andito na rin siya sa Pinas. And this is the turn signal natin sa harap, bulb type din. Okay lang naman, and maganda yung pagkaka-design. And actually, ngayon ko lang napansin to. Yung meron siya ditong air scoop sa magkabilang side. Okay, meron siyang resemblance kay Suzuki Hayabusa dahil doon. Diba? Para siyang Suzuki Hayabusa na minold para maging maxi scooter. Grabe, I really appreciate yung ganong design. Syempre, Hayabusa yan eh. And tingnan natin siya dito. Sobrang lapad niya. Siguro sa una hindi mo expect na kaya mo siyang sakyan kasi nga mukha siyang malapad, baka mag-tiptoe ka dahil nga dun sa malapad niyang upuan. But so far so good. Really appreciate this maxi scooter and highly recommended. So sa mga agulong natin na magiging interesado dito, bisita lang kayo sa Suzuki Big Bikes Antipolo. They're located at El Sumulong Circle, Circumferential Road, Barangay San Roque, Antipolo City. Make sure to subscribe to our YouTube channel, hit the bell, and like and follow our Facebook page. Big shout out to Premium Gears para sa ating riding jersey. So if you're looking for air-cooled riding jersey, just message our Facebook page. And we also do custom. And if you're looking for engine oil for your scooters,
And check out the Dino Motor Oil. They got some oil for scooters, underbone, and even for racing purposes. Yeah. DBLMD here, and you guys watching Respeto Agulong. Just remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.